Buhay na buhay ang Ama, dakilang walang kapantay, salita niya'y makapangyarihan, sa tunay at tapat ang pananalig at pananampalataya. Kumikilos siyang buhay na hindi namamalayan, sa hiwaga at mahimala niyang mga gawa, mararamdaman mo kung paano siya magmahal at kumalinga. Kaya't patuloy nawa ninyong maramdaman ang pagkalinga at pagmamahal ng Ama. Patuloy niyo siyang kilalanin, tanggapin sa inyong buhay, anuman ay kanya nang ihulagpos sa bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa mga awit, ang kasamay libu-libong matitibay na sasakyan, galing Sinai si Yahweh ay darating sa dakong banal. At sa dakong matataas, doon siya nagpupunta. Umaahon siya roon, mga bihag ang kasama. Kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa, tinatanggap nitong Diyos na doon na tumitira. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahangot tayo agad. Mga ulo ng kaaway ay babasagin ng Diyos. Kapag sila ay nagpilit sa kanilang gawang buktot, si Yahweh ang nagsalita, ibabalik ko sa iyo, kaaway na nasa basan. Hahanguin ko nga sila sa gitna ng karagatan, upang kayo'y magtampisaw sa dugo na bubuhos. Sa dugo nilang yaon, pati aso'y maghihimod, mamamasda ng marami ang lakad mong matagumpay. Pagpasok ng Diyos kong hari sa may dako niyang banal. Sa unahay umaawit, tumutugtog sa hulihan. Sa gitna ay tumutugtog ang babaeng karamihan. Ikaw, Ama, ang siyang tunay, tapat magpakailanman, na siyang tuwirang maasahan sa oras ng kagipitan. Hindi ka lumilimot at di ka lilimot magpakailanman. Sa nagpapag-ibig sa'yo'y nahahabagkat na awa dahil sa wagas mong pagmamahal. Pinagkakaloob mo man na may batahin ng nilalang, ngunit di ka tutugot, gumawa at magbigay sa araw-araw, upang ang anumang sa kanila'y pasanin na sa iyo'y nilagak, maihulagpos nilang ganap na may kaakibat na galak. Hanggang sa di namamalayan, pagtugon mo sa dalangin, iyong ibinigay na surpresa man din, yaong ang katapatan sa damdamin nila'y taglay, nag-umapaw, nagsumigaw, ang galak na kaligayahan. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenea hanam. Sapagkat ikaw ay Diyos na mahabagin at maawain, lirip mo ang damdamin, basang-basa mo laman ang isipan, ng sino mang sa'yo'y nangungunyapit na tuwiran, di mo kailanman pinababayaan. Mula kay Juan, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak, upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan na sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya.
Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila. Ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rin rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo. Ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung paanong tayo ay iisa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. At maliwanag din ang katotohanan na idinadalangin ng anak na sinugo sa amang pinagmulan sa pagiging katauhan, yaong kanya na ibinigay ng ama para sa kanya at para sa kanilang dalawa. Kaya't maliwanag na ang sumasa anak na pinagkatiwala sa anak, na isinugo ang anak para sa mga anak, na pinagkaisa at nagkaisa sila sa iisang tuntunin at layunin ng ama na kay inam at kay buti. Hiniling ng anak, pangalagaan sila. Hindi ang sanlibutan ang idinulog, kundi kung sino ang nagtiwala sa anak at tinanggap ang ama sa pamamagitan ng anak na ibinigay ng ama sa kanya ang karapatan, idinulog na maliwanag. Kaya't mapapalad kayo, nakaisa ng anak sa pamamagitan ng Espiritu na tinataglay nitong mundo, na isinalarawan ng anak kung sino at ano ang ama, na ang bawat kumikilala at kumilalang totoo, tinanggap kung sino ang ama. Ang pangangalaga ng Espiritu Santo ay taglay ninyo. Taglay nino man na kumikilala, na tumatanggap at naghahari ang Espiritu ng katotohanan, ang Ama na buhay at makapangyarihan na bukal ng habag at awa, na tunay ang pag-ibig sa kapwa. Kaya't mapapalad kayo na sa kabila man ang hindi nyo nakita ang anak na isinugo upang ipakilala ang ama, ay kinilala ninyong matwid na naramdaman sa puso nyo kung anong layunin, sapagkat ang layunin ay walang dilit iba, kundi ang magpakabutit, paging dapating maging mabuti ang kikilala sa ama. Kaya matwid na ang layunin ng anak
ay ang pagpapakabuti at paging dapating maging mabuti ang mga anak na ibinigay sa anak na binaba sa pagiging tao upang maramdaman ng Ama at kilalanin ng Ama na tunay na mabuti. Kaya't mapapalad kayo na nakikipag-isa sa mabuting espiritu na mula sa Ama sa pangalan ng anak na ibinaba at ibinigay bilang Hesukristo. Mapapalad kayo na tigib ng paniniwala, na tigib ng pagtitiwala, sa di man ninyo nakita, ngunit mayroon kayong diwang binuksan upang mawawaan, dili kaya'y maunawa ninyo ang mga bagay-bagay na hindi nakikitang material, kundi napakahalagang higit pa sa bagay na may pakinabang kayong kakamtan. Walang dilit iba ang pagkilos ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pangalang Hesukristo. Sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sapagkat ang mga anak na tinuring ng Ama, na siya'y tinuring din namang Ama nila, ay nararamdaman nila ang kabutihan ng Amang tinanggap nilang tunay na Ama sapagkat siya nga ang tunay na Panginoon ng tao. Ang Diyos ng lahat, ang Diyos na matapat, ang Diyos na marapat, ang Diyos na tigib ng pag-ibig sa lahat, na kung kikilalanin, taong diwa ay papalisin, mabuting salita ang paghahariin. Damdaming katauhan ay papatayin at ang bubuhayin, damdaming espiritu na mula sa Ama. O kay palad ninyo, mga inibig ko't minamahal, na nagnanasang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Ama at di ng ayon sa kalooban ng laman. Pagharian kayo. Mula sa mga gawa. Mula sa Mileto, siya'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa iglesia roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panalangin ipinamalagi ko sa inyo. Ang panahong pinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam.
Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong nililingid na anuman. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang pagbabata ukol sa paglilingkod ay tiising hindi kaya ng tao, sapagkat walang makapagtitiis sa kabutihan na gagampanan mo at pagkatapos ay hindi makita at makilala ng kapwa mo ang mabuting ginagawa mo. Ngunit ang pagbabatang ito at pagtitiis na ikaw mismo'y nagpapakatotoo at tapat sa ginagampanan mo, ikaw din ang magpapatotoo ng pinaglilingkuran mong matapat at totoo sa iyo ang siya ring kumakalingat nangangalaga upang ang buhay na nilagak mo at pinagkatiwala mo ay siyang tunay na maghari sa iyo. Kaya naman, ang di nyo kaya ay kung bakit nakakaya ninyo. Ang di nyo alam ay kung bakit nalalaman ninyo. Ang wala kayo ay kung bakit nagkakaroon kayo, hindi dahil sa inyong kagustuhan, kundi dahil sa tinanggap ninyong tapat at totoo na sa pakikipagtotoo at pakikipagtapatan ninyo ay patototohanang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran nyo. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't mapapalad kayo na sa mga dinaranas ninyo ay di natitibag ang inyong pananampalataya, hindi naguguho ang inyong pananalig, kundi lalong tumatatag at pinatitibay ng amang tinanggap nyo upang lalo kayong makalaban hanggang sa makamit nyo ang katagumpayan. Sapagkat pinatototohanan niyang walang lumapit sa Kanya na di niya kinupkop, walang kumilala sa Kanya na di siya nagpakilala, walang dumama sa Kanya na di siya nadama, at walang nagpasakop sa Kanya na di nasakop niya. Kaya't kay papalan nyo na di nyo man nakikita ang tinatawagang Ama, ngunit nang dahil binuksan niyang pangunawa nyo, nawawaan nyo ang layunin niya sa mundo, natanggap nyo ang paghahari niya sa buhay nyo, at pinakilala niyang siya'y sa inyo at kayo'y sa Kanya. Kaya nga't, mayroong pakikipagtotohanan at may pagtatalusira. Sa salita man magkaiba, pagtatalusira at pakikipagtotohanan, pakikipagtapatan at pakikipaglokohan, pag-aalinlangan at pagiging matuwid na pagtanggap
Kaya't magalak kayo na sa kabilaman ng sa bawat araw na di nyo alam kung makakahulagpos kayo, subalit dahil sa pananampalataya nyo, inahulagpos kayo, nakahulagpos kayo, at di kayo nakaramdam ng bigat sa puso nyo, sa dibdib nyo, sa damdamin nyo, hindi kayo nasakitan, di kayo napagnimdim. Dahil ang paninimdim nyo, ang sakit na dapat ay dinadala nyo, na dapat ay nararamdaman nyo, na dapat ay nasa inyo, kinukuha ng Ama na sumasa inyo, kinukuha ng Ama na tinanggap ninyo, kinukuha ng Ama na nasa paghahari niya kayo bilang anak niya, upang ang di ninyo kaya ay makaya ninyo. At yaon ang palatandaan ng Diyos Espiritu na tinanggap mo ay buhay, makapangyarihan, tapat magpakailanman bilang Diyos ng katotohanan, Diyos Ama at Diyos Anak. Pagharian kayo, mga inibig ko't minamahal. Kaya nga't ang batahin, ang tiisin, may hangganan, may katapusan. Hindi sa buong panahong nabubuhay ka, ay gayon na lamang ang iyong tataglaying buhay. Kung lumalapit ka sa iyong Panginoon, mahirap man sa una, hindi mo man makita pagdaka, hindi mo man makamit pagdaka, sa patuloy mong pagtitiwala, paniniwala at pananalig, di mo alam. Ano man ang pagkakabigkis sa iyo, pagkakatali sa iyo, na pagkakaalipin ng mga dusa at hilahil mo, kinakalagan ka, nakakalagan ka, tinatapos nitong Ama ang lahat ng pagdurusa, sapagkat siya ang kalwalatian at buhay na masaya. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Kaya huwag mo siyang kikilalanin sa madaling araw lamang, na ilang araw kang nagbatas, sumawa ka na, na ilang buwan kang nagtiis, nagsawa ka na ilang taon lamang ikay sumuko na. Habang may buhay, habang nabubuhay ka, patuloy mo siyang kilalanin at patuloy siyang magpapakilala sa iba't ibang pamamaraan at gawa niya. Hanggang makilala mo siyang lubos at ang dating saradong isipan mo na binuksan niya ay patuloy niyang buksan at patuloy kang makinabang sa kanyang mabubuting aral. Sapagkat hindi ka nagkait na ibigay mo ang sarili mo, napahiram lamang niya sa iyo, at hindi ka niya pagkakaitan bilang anak na sumuko ka dahil itong kalugod-lugod sa kanya. Ang isuko mo ang sarili mo, lalo tigit kung wala ka nang magawa sa buhay mo, nabatid mong siya'y may gagawin para sa iyo bilang Ama mo, bilang Panginoon mo, bilang Diyos mo na tapat sa pangako sa tao. Kaya't mapapalad kayo na nakasumpong at di kayo nag-alinlangan, nagtalusira at di nagsawa hanggang sa di nyo namamalayan, ang lahat nga pala ay may takda. Habang may buhay, lagi niyong tandaan, may Diyos Ama, tapat kanino man, walang pagbabago, hindi magbabago, kapangyarihan, umasa ka't umasa, na siya ang iyong tagumpay. Habang may buhay, damhin mo siya sa buhay mo. Damhin mo siya sa puso mo. Suriin mo siya sa mga salita niya. Suriin mo siya sa mga gawa niya. Huwag ang salita at gawa ng kapwa mong susuriin mo. Ililigaw ka ng pananaw mo. Ililigaw ka ng isipan mong tao.
Ililigaw ka ng damdamin mong tao, ngunit ang ama mong mabutit tapat sa iyo, kailan may di ka niya ililigaw sa katotohanan niya, na siya lamang ay sapat na upang ika'y lumigaya. Kaya nga't, habang may buhay, asam-asamin niyo na kayo'y huwag sa may mawalay, bagkus patuloy niyong pagkilala, ay gawin niyong mainam sa araw at gabi. Ay ito ang dapat niyong sikaping tupdin, upang pakita niya ang magagawa niya. Ang di mo kaya ay kaya niya. Ang di lamang niya magagawang kaya mong gawin ay ang pagkakasala at kasalanan na magkamali ka. Ngunit lahat ng hindi mo kaya na napaka-imposible sa iyo bilang tao ay kaya niyang gawin at kaya niyang gawing posible. Kaya huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Huwag kang manghihinawa. Huwag kang tutugot. Huwag kang bibitaw araw at gabi sa salita ng Ama. Manghawakan ka sa Kanyang salita. Magtiwala ka sa Kanyang salita. Maniwala ka sa Kanyang salita. At kapag ito'y ginawa mo, mapapakita niya siya'y mahiwaga. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di nyo piho. Sa araw at gabi may gagawin, yaong amang sa inyo ay butihin. Kailan may hindi siya nagpaparamdam sa taong malayo sa kanyang piling, subalit kung ikaw ay anak niyang araw at gabi, ninanamnam sa iyong piling, mararamdaman mo siya, pagkat siya ay buhay, pagkat siya ay di mamamatay. Kaya't huwag mong patayin ang pagtitiwala mo, huwag mong patayin ang pag-asa mo, kundi patuloy mong gawin ang ikaw ay sa Kanya'y lumapit, mangunyapit, magtiwala kang lubos, na siya sa'yo'y may gagawin. Bilang ika'y anak niyang mahal. Nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam. Kaya't isuko mo sa Kanya ang sarili mo. Buong buo ilagak mo. At kapag siya'y nasiyahan sa mga ginagawa mo, ikaw mismo'y makararamdam sa magandang ginagawa niya sa iyo. Kaya't, Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart, here is my mind, here is my soul, here is my own self. I am for you and you alone. Patuloy mong ipagkatiwala ang isip mo, ang puso mo, buong pagkatao at kaluluwa mo
sapagkat naghihintay lamang siya sa iyo sa buong pagsuko mo, sa kababaan ng loob mo, upang tupdin niya ang mga pangako niya, na tinutupad mo naman ang salita niya, sapagkat ikay nakasumpong ng liwanag niya at nadama mo ang pag-ibig niya. Kaya't huwag kang manghihina sa iyong mga nararanasan. Alam mo siyang lakas mo, alam mo siyang tibay mo, alam mo siyang kagalingan ng anumang karamdaman, alam mo siyang buhay, siya ang kalwalhatian. Kaya't pagkatapos mong napagtagumpayan, anong masasabi mo? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Anong hirap na binata mo? Anong sakit na naranasan mo na di palalayain ka ng ama mo? Naghihintay lamang siya sa iyo, araw at gabi, isuko mo ang lahat. Siya yung iyong pamatok, siya yung bisig, siya yung iyong mga kamay at paa upang makalakad ka sa katwiran niya, makataha ka sa daigdig na ito, sa matuwid na daan niya, upang maramdaman mo kung sino siya. Huwag mong pakinggan ang salita ng kapwa mo, huwag mong pakinggan ang nagpapahina ng loob mo, huwag mong pakinggan ang nagpapapasira ng isipan mo. Ang pakinggan mo ang Diyos mo na mahabagin, maawain, na hindi ka pababayaan at hindi ka niya lilimutin at kailanman ay hindi kay gugupo sa anumang kalalagayan mo, kundi kay hahanguin upang ikay makasadsad sa hangganan hanggang mata mo ang tagumpay at sabihin mo, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus, sa pangalang binigay ng amang nasumpungan. Nang dahil sa iyo, naging guro ko, na nagturo ng lahat para sama, upang ipadama kung sino nga siya, upang pakilala kung ano ang gawa niya. Salamat sa iyo, salamat Ama ko, may anak kang binaba sa pangalang Kristo, Jesus na turingan dito sa mundo, tunay na gabay ko. Hindi ka tumugo, na ako ay hinana, hindi ka nagsawa, ako ay tuwid ng tama kong daan, na aking tinataha, ng tamang isipan na naligaw, ng tamang damdamin na puro sakit na lang. Yaong aking hinaing, sa iyo ay daing, o aking Ama, kay buti mong tunay, wala kang kapantay, magpakailanman. Ikaw ang butihin sa sandaigdigan, himalay gagawin.
salamat sa iyo. Binata mo ako noong ako'y nasa layong sanlibutan. At ang nasa ko'y maging puro laman at mga bagay na pang material. Salamat sa iyo, ako'y ginising mo't pinukaw mo ako sa damdaming totoo. O kay buti mo, aking amang mahal, di ka nagsawang ako'y arugain. Ako'y nilingap mo hanggang mapagbago diwa't loob ko. O kay sarap sa piling mo, bilang espiritu na tanglaw ng buhay ko. O kay sarap sa'yo na paglingkuran ka sa buhay kong ito, na inalay mo marapat lamang nakamtin ko ang paghahari mo. O aking Ama, kay sarap sa iyo, kay sarap totoong ikaw ay Diyos ko, na tapat kanino pa, na marapat kamtin pagtiwala ang lubos, at ika'y kilalanin. At yan ang masasambit nyo, sapagkat hindi kayo ang nagbubuka ng bibig nyo, hindi kayo pinagmumula ng talino, kundi ang Diyos na nasa inyo, ang Diyos na kinikilala nyo, ang Diyos na tinanggap nyo, ang Diyos na dinadama nyo. Kaya pinararamdam niya, sino siya sa iyo, sino siya sa kapwa mo, sino siya sa lahat? Ang Diyos na matapat, mapagkalingang, ganap. Kaya't wala kang tugot. Sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, manahan ka sa buhay ko. Panginoon, pangunahan mo ako. Kristo, salamat sa paghahari mo. Kristo, salamat sa pagpatnubay mo. Aking Ama, kay sarap tawagin ka. Kahit kailan ay di mo ko iniwanan, kahit saan ako iyong sinamahan, kahit anong ginagawa ko, karamay kasama. Panginoon, pagharian mo ako. At pagkatapos niyong sambitin yan, na dinadamat daman-daman nyo ang Panginoon nyo ay nasa inyo, kayo rin mismo magsasabi, hindi patay ang Diyos mo, buhay sa iyo. Kaya't patuloy kayong makapag-aali sa Kanya ng, alina kayo. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin
Lumukod kayo at namnamin nyo. Ang bawat dinudulog nyo ay naririnig ng Ama. Sa pananahimik nyo, ibulong nyo sa Kanyang lahat ng ibig nyong ibulong. Di man bumuka ang bibig nyo, nababasa niyang laman ng isipan nyo. Nararamdaman niya kung anong nararamdaman nyo. Alam niya ang buhay nyo, kilala niya kayo, walang makapaglilihim sa inyo kahit ano pa. Kaya't sa oras na ito, maging tapat kayo sa Kanya. Magpakatapat, magpakatotoo kayo. At patototohanan niya. Hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya mapagkait, siya'y mahabagin, maawain, mapagbigay, mapagparaya, mapagpakumbaba, mapangunawa, mapagpatawad. Kaya't manalig kayo, paparam ang lahat ng inyong nararamdaman. Patatapangin kayo sa inyong kaduwagan. Patatatagin kayo sa inyong karupukan. Palalakasin kayo sa inyong kahinaan. Tatanglawan kayo sa inyong kadiliman. Lilinisin ang maruming kaisipan. Maging ang damdamin nyong kung ano ang nilalaman. Kaya kayo nasasaktan, nasasakitan, nagdaramdam, nagseselos, naiinggit, napupuot, nagagalit, sapagkat hindi siyang nakalaman, kaya siyang inyong tanggapin upang kayo pagharian. Ano man ang inyong hinihiling, matuto kayong maghintay, matuto kayong magtiis, matuto kayong magtiwala, matuto kayong maniwala na may takdat, ibibigay niya rin ang nararapat sa inyo. Ngunit ang anumang hiniling ninyo, kung magkamisan may inuuna siyang binibigay na hindi nyo hiniling, sapagkat yun ay kailangan. Kung minsan, akala nyo bigo kayo, yung pala tinitingnan lang niya kayo, minamasdan lamang niya kayo, kung hanggang saan ang inyong pagtitiwala, kung hanggang saan ang inyong paniniwala, kung hanggang saan ang inyong pagtiwalang may pananampalataya. Kaya't ipakita nyo, nais nyong maging tapat, nais nyong maging totoo, dahil siya'y Diyos ng katotohanan at walang ibang Diyos magpakailanman, na siya lang ang inyong pag-asa at hindi kayo bibiguin sapagkat siya'y butihing Ama. Ama, ano man ang kanilang dalahin, ang kanilang pasanin, kuhanin mo ang mabigat at huwag mong pasadsyad. Ikaw na ang magsadsyad at magulagpos na ganap. Ang di nila kaya, huwag mong ibibigay, huwag mong ipapapasan, huwag mong padadala, sapagkat hindi nila kakayanin. Ang di nila kayang tanggapin ay huwag mong ibigay, huwag mong idala, sapagkat di nila kayang tanggapin. O Ama, ikaw ay butihin at makapangyarihan. Lahat ng binabata nila'y batid mo. Lahat ng tiisin nila'y batid mo. Lahat ng pinagdaraanan nila'y nakikita mo. Hawiin mo ang mga tinik, bunutin na. Ang bato'y pinpin mo na. Ang lahat ng balakid ay tapusin na. Pang mapagtagumpayan nila ang hamon sa buhay nila. Sa buhay pananampalataya, sa buhay pananalig sa iyo, sa buhay na paniniwala sa iyo, sapagkat yun ang ibig mo. Ang pagtiwalaan ka, ang paniwalaan ka, ang manalig sa iyo at manampalataya ang bawat anak mo. Nagsisikap silang gawin ang tama. Pinagsisikapan nilang talikdan ang pagkatao at sarili. Nakikita mo yan sa mga nagpapakatotoo sa iyo. Patuloy mo silang aliwin, pagalakin, pasiyahan ang buhay upang malasak nila ang tunay na kaloob mo. Walang dilit iba ang ligaya ng buhay, sapagkat hindi sa iyo ang kasalanan, kaya't may kaparusahan. Hindi sa iyo ang kamalian, kaya't may pagtatama. Hindi sa iyo ang dilim, kaya't tinahawi mo.
upang ang sinumang nadimlan ay magliwanag pawa. Hindi sa iyo ang kaduwagan, sapagkat ika'y katapangan, kaya't ang ibig mo'y maging matapang silang lumaban sa buhay. Hindi sa iyo ang panlulumo, kundi sa iyong kalaban, kaya't huwag mo silang loobin na maagaw man din. Kuhanin mo sila sa oras ng kagipitan. Saklolohan mo, Ama. Ikaw lamang ang pag-asa at walang iba. Tagapamagitan lamang sa iyo ang iyong anak, ngunit ikaw ang hahatol, ikaw ang hukom. Kaya nga't, ang bawat araw, paging dapatin mo, patuloy na dumami ang kumilala at makakilala sa iyo, upang hindi nila paglaban-labanin ang relihiyon, pagtalo-talunin ang iyong salita, kundi sa buhay nila pawa, at makitang totoo ka sa salita. Hindi nila pagyabang ang anumang kakayanan at karunungan taglay, ng utak nila ikaw lamang ang nagbigay, na kung ito'y mapaparang mawala lahat ang kanilang karunungan at kaalaman, sapagkat ikaw ang buhay. Kaya't itakda mo na ang kalayaan nang sa iyo'y patuloy na nagsusumamot, nagmamakaawa. Ikaw ang buhay na pag-asa, ang ligaya, kalusugan, kagalingan ng kaluluwa at katawan, at ng kalwalatian, buhay na walang hanggan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Bigyan mo ng kaalaman at karunungan ang bawat binigyang karapatang mga siwa ng bawat bansa, barangay o bayan, hanggang sa mga alagad ng batas. Matutunan nilang ang sundin ay sa iyo at ang batas bilang tao, patupad ang tama at mabuti, wag ang kapaklian, lisya sa iyong tuntunin at kagustuhan. Sapagkat pinahihintulutan mo lamang ang lahat, binigyan mong kalayaan ang lahat, ngunit hindi mo lolobing ang lahat ay mawalay sa iyo, malayo sa iyo, at makalimot sa iyo. Sapagkat marapat na ika'y parangalan, papurihan at sambahin sa katotohanan, sa Espiritu Santo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't minsan pa purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, kaya sa pamamagitan ng patnubay bilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, humayo kayo, nataglay nyo ang mabuting balita, ang pagtitiwala sa inyong diwa at kalooban ay mangibabaw, pawa. Pagpalain kayo, iligtas sa anumang sakuna, salot sa daigdig na ito, at maging sa kasalanan at kamalian. Tayo na.